Bira. Luke 16, as we, mga 20 minutes suppose natin to. Luke 16. So kanina, kayo po ay naggrupo-grupo para po kayo ay, matutong mag-share, ang salita ng Diyos. Kasi yun po yung basic, that is the main thing na gagawin po ng bawat mananampalataya, okay? So tumayo po tayo po ay mag-aral ng salita ng Diyos mula 19 hanggang verse number 25, okay? Luke chapter 16, verse 19 hanggang 25. There was a certain rich man which was clothed in purple and fine linen, and fared sumptuously every day. And desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table. Moreover, the dogs came and licked his sores. And in hell he lifted up his eyes, being in torments, and said to Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. Lahat verse 25. But Abraham said, Son, remember that thou in thy lifetime receivest thy good things, and likewise Lazarus evil things. But now he is comforted, and thou art tormented. Heavenly Father, thank you for the reading of your words. Bless us tonight. All these things I ask and pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Please be seated. Yung verse number 25 sabi dyan, but now he is comforted, and thou art tormented. Magkakaiba yung mga figures na binibigay ng mga tawag doon. Yung sa statistics ba, mga statisticians man tawag doon? Yun yun, no? Para maiksi yung dila ko ngayon, ha? Okay. Meron nagsasabi na ang mundo ay nasa more than 40 billion. Yung figures mula kay Adam hanggang sa panahon na natin ngayon. Meron namang nagsasabi na figure na ang mundo ay nasa mga 100 billion na ang taong nakatira sa mundong ito. From Adam until now. So magkaiba yung figures nila. So depende siguro kung ilan ang magiging anak sa loob ng isang pamilya. Okay? Kaya ganun ang figures nila. Alin man ang totoo doon, 100 or 40 billion, ang natira ngayon is 8 billion. Yun yung buhay. So ang tanong natin, ilan na kaya yung napunta doon sa langit at ilan yung napunta sa impyerno? Okay? So ito po yan. Yung Titanic, yung sumakay yung mga tao sa Titanic, iba't ibang klase ng tao ang nandoon. Yung mga businessman nandoon sa business class. Okay? Yung mga men in uniform nandoon sa military class. Yung mga mayayaman nandoon sa rich and famous class. Ganun po yan. At yung mahihirap nandoon sa mga mahirap na lugar. Pero nung malunod, dalawa na lang kategorya ng tao. Saved and lost. Okay? Dalawa na lang. Those who are saved and those who are lost. Noong other day, di ba? Misunog sa Mactan Bridge. Tapos, the other day pa, meron ding doon sa sa Amerika, Maryland ba yun? Yung kanilang bridge, di ba? Natamaan ng barko, bagsak. Saglit lang. 1977 yung nilikha, ginawa. Ngayon, wala na. Sa Baltimore, Maryland yata yun. Sipin nyo, yung pinakadaanan mismo, nasagi lang doon yung pundasyon, bagsak. Okay? Ang kawawa doon, yung mga nagtatrabaho, nahulog, 8 sila, 2 lang natagpuan. Yung iba, yung mga sakyan doon, di ba, nangahulog doon,
sa lamig ng tubig. Pag malamig ang tubig, ang chance lang mabuhay ng tao is 7 minutes. Pag hindi ka makaalis dyan sa lamig na yan, you will die. Sila ay malamig, tayo naman ay nagdurusa sa init. Init, di ba? Kaya binibiro ko si Preacher Up kanina, parang pagkaganito, gusto ko sa Iceland ako. O kaya sa, tawag doon? Sa mga mainit, sa mga malamig na lugar. Ngayong gabi naman, biniro naman ako ni Brother Up. Kulang ko na lang yung black na nimtag ba? Mormons na ako. Oo nga, no? Okay. So dito po mga kapatid, every second ha, bawat segundo, 8 po yung namamatay. Ilang minuto na kayo mula kayo ng umaga hanggang ngayon. Ganong karami yung namamatay. Ang tao ngayon sa panahon natin, kung ano-ano na lang ang ginagawa. Ayaw natin na magka-wrinkles, naglalagay tayo ng anti-wrinkles. Ayaw natin na magsag yung ating, normal naman yan eh. Nagsasag yun nga, kita ko na, nagsasag na eh. Diba? Yun, nagsasag yan. Tapos yung mga natin, bababa na yan, magkakulubot na yan, kung ano-ano mga pinapahid natin, kung ano-ano mga iniinom natin. Sasabihin ng mga negosyante, ito, galing po ito sa Himalayan, sa pinakatuktok ng Mount Everest. Ito po yan, pampahaba po ng buhayan. At binibili natin. Misis ko nga, nanay, na-sales stock eh. Himalayan salt. Bili din siya, 3,000, ang liit. Salesmanship eh. Na-sales stock ka doon eh. Oh. Hindi mo naman maitimpla yun doon sa, sa pagkain mo. Samantala noon, bibili ka lang ng salt na ganyan doon sa palengke, 10 piso. Iyong binili mo, pink salt from Himalayas. Sabi ko, para yatang lang yan, watercolor lang yan doon sa Pangasinan O, di ba? Yung inano mo lang, kinompress mo lang na parang tapos lalagyan mo lang Himalayas. But yet, the people buy it. Okay? Shampoo. Ito, para dumami daw buhok ko. Oh. Wala din. Wala. Ibig sabihin, millions of cells namamatay sa atin araw-araw. Subukan nyo, bukas o kaya mamaya, maghilod kayo, di ba? Sana Joshua. Ayan, anak ko. Wag ko na sabihin kasi pagka-uwi ko, binubrus ko ako. Pinabanggit mo na pangalan ko dyan, Ibig sabihin nito mga kapatid, tayo po ay namamatay. Okay? So marami pong yung katawan natin namamatay, po yan, yung mga cells niyan, namamatay po yan araw-araw. Yung balakubak natin, yung mga tawag doon, libag, di ba? Those are cells namatay. Araw-araw po yan. Ibig sabihin, the process of time, yung ating mga yung tawag doon, inaalagaan natin, pinapaganda natin, it will die. Wala po, hindi po habang buhay natin. Ngayon, kaya tayo nasa soul winning, not because we will not go to heaven. Nag-soul winning tayo because of them. Dahil hindi pa sila nakilala sa Panginoon. Without us, how will we know? Kung wala ho tayo, wala yung totoong mananampalataya, wala yung mga asin, wala yung ilaw ng sanglibutan, how will people know? Di ba? Sa dami niyan. Daming tao. Kita mo yung volume ng tao ngayon? Mamaya parang yan eh. Yung sea of yung tao. Tutulakan yan. Kaya pag lumabas kayo dyan, sarado yan. Nasubukan ko yan. Thursday. Nandoon ako sa may Taytay. Yung alo ng tao, grabe pala yan. Nandyan yung media. Ngayon, iba na. Nandyan yung mga vlogger, di ba? Iba na yan. Mamaya, parang alo niyan. Sipin mo, people are trying to look for avenue na sila po'y mapalapit, makakonek sa Diyos.
And yet nobody tells them, hindi yan ang solusyon. Okay? Hindi yan ang solusyon. Ano yan, bukas naman, ano yan, tawag doon, magpapalo. May mga sugat-sugat sa katawan nila. Magpapasan ng cross. Di ba yun ang viral dyan, nagpasan ng cross? Pinapalo. Naasar siya, pinagsisipan niya, yaw! Di ba yung mga pumapalo sa kanya, pinagsisipan niya sa likod. Grabe. Oh. Isipin mo yan. Nag-volunteer ka, and yet you will not do it. So ito po yan mga batid. So the story is all about the rich man and Lazarus. Ngayon, ang nakalagay po dyan, sa verse number 19, itong rich man, clothed in purple and fine linen. Ibig sabihin, may kaya po ito, mayaman po ito, and fared sumptuously every day. Kung sino yung mayaman, siya yung kuripot. Kaya pag kayo ay nagkukuripot na, simbolo na yan ng pagyaman ninyo. Pag nagkukuripot kayo, simbolo yan ng pagyaman ninyo. Verse number 20, and there was a beggar named Lazarus, which was laid at his gate, full of sores. Doon na nga lang siya doon sa gate, and desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table. Yung mayaman, sobra naman yung kanyang pagkain, fed sumptuously, ibig sabihin, abundant, and yet, yung ibinibigay lang doon kay sa Lazarus, yung nahuhulog yan. Nahuhulog lang. Ganun kakuripot. Di ba? Kaya pag yumaman palang tao, ganun nakakuripot. Hindi na. Wala nang feeling niya na magbigay. Kaya wag dumating sa punto na kayo ay maging kuripot. Kasi kakanta ko bukas, Kristyanong madamot. Okay? Akala nyo walang kantang ganun? Meron. Kristyanong madamot. Meron din kanta na ako'y baptist. Pwedeng kantahin ko yan. Kaso lang, wag na. Yung kanta ko kanina, dagdagan daw yun ni Brother Raymond. Okay. Kanina lang yun, nung nakaupo ako dyan, sinulat ko. Yung dulo. Add-on lang yun. So ito po nangyari mga brother, na pag ang tao pala, masyado ng yumaman, nagkukuripot na. Ito po whether rich or poor, people die. Ito po ang nangyari sa kanila. Ito po yan. And it came to pass that the beggar died. Sino unang mamatay? Yung mahirap, siyempre. Walang gamot Walang pang-hospital. Walang pang-life support. Wala Patay ka talaga. Kasi walang life support Wala kang vitamins. Para yung binaybo study ko dito, di ba? Yung nag-ice cream. Ice cream, Wala na Hindi na nag-ice cream. Namatay na Namatay na yun. Bible study ko yun. Si Kuya Ed. Sabi niya, Pastor, lagi ko binibigyan niyo ng pambili ng gamot ba? Sabi niya, Pastor, mukhang mamatay na ako. Sabi ko, punta ka doon sa Takano. Ay, Pastor, wala pa akong pampa-x-ray. Magkano kailangan mo? 500. Binigyan ko. Kasunod, Pastor, hindi nakita sa x-ray. Daw ko yung, ano sunod doon? MRI, gano'n? CT scan, CT scan. Pastor, CT scan po. Sabi ko, ingay ka doon sa municipio barangay. Pastor, nakahanap po ako ng 5,000. Kulang pa po. Di binigyan ko naman. Pagdating doon, Pastor, kinakailangan operahin. Sabi ko, naku, pera yan. Dahil walang pera, ano sabihin niya? Ayoko na rin magpapera, Pastor. Hintayin ko na lang yung aking kamatayan. Isipin mo, nabubuhay ka, you are waiting for your death. Alam mo yun? Ang saklap, papakainin ka ng misis mo, nakikita ka ng mga anak mo, you will die because you have no money. Kaya kayo mga young people, mag-aral kayong maigi. Kumuha kayo ng mga health card ninyo. Kumuha kayo ng insurance ninyo. Kasi ngayon, iba ng mundo. Pag wala kang health card, hindi ka uunahin. Pag may health card ka, pagalitan mo yung doktor. Kasi ang sabihin ng doktor, Sir, sama na natin ito dami. Sabi ko,
Pambira, tagiliran ng ba't ang dami niyan? Di, health card ka naman eh. Hindi ko isa nga lang yung kinumpling kong sakit, lahat na ng sakit, makikita mo eh. Nakuha nyo? Oh. Gustong-gusto nila eh. Pag may health card ka, gusto nilang magkasakit ka. Kasi meron silang sure na payment. So namatay na una yung bigger. Ano sunod? And was carried by the angels into Abraham's bosom. Pag tayo po pala ang isang mananampalataya ay namatay, siya po ay dadalhin ng anghel. Ang ganda, no? Kaya bawat isa sa atin merong anghel. Ilang anghel po ito? Plural, di ba? Angels. Maraming mga young people dito kumakanta ng baby angel. Hindi nyo ba alam na hindi maganda yung kanta na yan? Tinuturo niyan yung baby angel na yan na kinakanta ng mga young people. Narinig ko may mga young people kumakanta eh. You're my baby angel. Sipin mo, ang tinutukoy dyan Satanas eh. Fallen angel yun eh. It speaks of immorality. It speaks of the devil. The rich man also died and was buried. Kita mo? Itong mayaman, namatay, libing. Anong pagkaiba? Ang lesson na makuha natin, dalawa. Yung isa na tumanggap sa Panginoon sa langit, yung isa may impyerno, part ways. Okay? Wala naman Chinese dito na magbenta. Sa kanto. Hindi ka naman Chinese, pastor, no? Hindi ka Chinese, ano? Hindi, kasi walang kanto. Ayun po yung problema, mga kapatid. Nga, ang tao, dalawa lang patutunguhan. That's why, nandito tayo para matuto tayo to share the Word of God. Dahil pag hindi natin ibahagi ang salita ng Diyos, how will they know? Paano nila malaman? Kasi nga po ang susi ibinigay po sa atin. Nung tayo po'y nakakilala sa Panginoon, nandiyan po yung susi sa iyo. At yung susi na yan, ibahagi mo sa iba. So that people will know. Alam niyo ba yung battle cry nito nila sa Rose? Anong mayamang tao? Tingnan niyo. Sabi ng mayamang tao sa verse number 24. And he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am tormented in this flame. Talagang ako po'y sinusunog, ako po'y tinotorture sa apoy. Sipin mo, sa apoy mga kapatid. Pagkatapos dyan, Abraham said, Son, remember thou that in thy lifetime we said those things, and likewise also Lazarus ever things. But now he is comforted, and thou art tormented. Yun yung pagkakaiba ng dalawa. Verse 27, Then he said, I pray thee therefore, Father, isipin mo, doon sa impyerno, yung tao nagpe-pray pa. So yung mga tao doon sa impyerno ngayon, yung mga kamag-anakan, kaibigan, mga kung sino-sino man yan, maaaring nanay, tatay po ng bawat sa atin dito, they are crying and they are praying. Nagpe-pray sila. Anong prayer nila? That thou wouldest send him to my father's house. Ang prayer nila na magkaroon ng missionary para pumunta doon. Somebody will go there. That's why we support missionaries. Because we cannot go to foreign land. A little amount is not enough. Pero pag lahat naman ay contributor, pag inipon yan, it is much. Okay? Sapat yun. Kasi wala naman yung mga tawag natin, yung mga tawag niyan, yung mga clearing house natin, hindi naman nila ipadala yung ating missionary na hindi mabuhay doon. Kinakailangan kayang mabuhay doon sa foreign land. Okay? So yun po yan mga kapatid. So itong tao sa impyerno, sila po yung nanalangin. Yung tao sa impyerno, nagiging missionary-minded. But their prayer, anong tawag doon? Hindi na sinasagot yung kanilang panalangin. Dito mga kapatid, pag nag-pray tayo, sinasagot po ng Panginoon yan. Amen? Pero sa impyerno, di na. It's too late. Verse number
28, sabi po dito, for I have 5 brethren that we may testify unto them, lest they also come into this place of torment. Meron pa po akong 5 kapatid. Father Abraham, sila ay maturuan, masabihan, para hindi makarating dito. Ibig sabihin, ayaw niya na mahirapan yung kanyang mga kapatid. It's too late. And Abraham said unto him, they have Moses and the prophets, let them hear them. And he said, nay, Father Abraham, but if one went unto them from the dead, they will repent. Ganong katigas ang puso ng mga kanyang kapatid. Kinakailangan niya mag-testify na galing sa mga patay. Wala na yun. Verse 31, and he said unto them, that they will not hear Moses nor the prophets, neither will they be persuaded, though one rose from the dead. Ayan po yan ang batid. Kaya bago man ang tawang punta sa impyerno, tayo po ay mag-akay ng kaluluwa. Dapat isaisip natin yung tatay natin, nanay natin, loved ones natin na huwag mapunta doon. Don't go to heaven by yourself alone. Okay? Tumayo po tayo po yung manalangin. Heavenly Father, we thank you so much sa gabi ito. Habang lahat ay nakayuko at nakapigit na mata. If God has something for you tonight, God is reminding you to reach out to other people, to win souls. You are free to come, kneel down, and talk to the Lord in prayer right now. Sige po mga. Kausapin mo ang Panginoon ngayon. Sabihin mo, Lord, give me the passion for soul. Nais ko yung mahal ko sa buhay, makilala sa inyo. People are perishing. It's good na tayo ay niligtas ng Panginoon. Out of the millions, you are chosen. We are chosen. To bring the good news to them. To share the gospel to them. Sige po nga. Talk to the Lord. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, set my soul afire. And let that fire kindle in my heart. And let that fire keep burning. Na sa buhay natin, nandoon pa rin yung ating gawain. Doing the main thing in life to reach out for people. If God has something for you and God is speaking to your heart right now, feel free to come, kneel down, and talk to the prayer right now. Thank you, Father, for your words. Thank you for your reminders. Thank you so much that you saved us. Thank you for the opportunity to serve you. And thank you for the opportunity to share your words to others. As we part ways tonight, take care of your children, keep them safe. Arinawa, kayo po lagi ang malulhatin namin sa aming mga oras at panahon. At sa sunod namin mga activities pa tomorrow until Sunday, ingatan niyo po ang mga anak po ninyo, ilayo sa kapamanan na disgrasya, i-provide ang mga pangailangan po ng bawat isa. Lahat na ito aking dadalangin pinapasalamatan sa matinig sa pangalan ng Kristo sa aming Diyos sa kapaligtahan. Amen. Okay, maraming salamat. Tonight we are going to take an offering,